Yo, kamusta ka boss amo? And welcome back sa ating channel. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano natin makukuha yung tamang pag-install sa busina at yung tamang lakas ng busina. Kasi minsan kahit tama naman yung pag-install natin, nagtataka tayo, napakahina pa rin na naging resulta ng ating busina. Sa video na ito, papakita ko sa inyo kung ano yung mga tamang dapat gawin para makuha nyo yung lakas na gusto nyo sa mga busina nyo. Gagamit nga pala tayo ng GSE na busina para sa ating tutorial na ito. Dapat meron nga pala tayong relay mga kaboss amo. SPDT or SPST, kahit ano sa dalawang klase ng relay. Dapat gagamit nga pala tayo ng tamang wire sa ating pag-install ng busina. Gamit tayo ng number 16 na wire para sa load at para sa number 30 ng ating relay. Tapos gagamit naman tayo ng number 18 na wire para naman sa ating mga trigger sa relay natin. Sa pag-install ng busina, okay din naman na gumamit tayo ng relay socket. Pero mas okay din kung hihinang natin yung bawat wire dito sa ating relay para maiwasan natin yung loose contact at loose connection. Minsan kasi doon nangyayari yung pagkahina ng busina natin or pagkawala. Kaya eto, nakapix to. Hininang ko ang bawat wire dito sa relay. Meron tayo dito ang 4 na number kasi yung isang number sa gitna hindi natin gagamitin. Ito yung relay na gagamitin natin kaboss amo. Pwede kayong gumamit ng mas magaganda pang klase na relay, katulad ng Bosch at marami pang klase. Pero ito yung gagamitin natin, transparent, kasi goods din naman to. Nasubukan ko na rin siya. Tapos dito naman sa busina, okay din na gumamit tayo ng terminal, pero mas recommended ko yung nakahinang. Yan, para kasi maiwasan din yung loose contact, pati yung nangangalawang sa terminal. Minsan kasi pag nangangalawang, humihina yung busina ng motor natin. So eto, maiiwasan natin yun dahil nakahinang yan yung bawat wire dito sa mga terminal ng busina natin. Yan, isa yun sa magagandang paraan para mapalakas natin yung busina. Tapos, lagyan nyo rin siya ng tape bawat terminal para naman maiwasan natin yung grounded. Pati yung relay na gagamitin natin, dapat meron din siyang mga electrical tape. Gagamit din tayo ng okay na electrical tape, hindi yung nababakalas agad. Tapos, ipwesto nyo ng maayos yung mga busina doon sa hindi dapat tumatama sa pairings or sa kaha. Kasi, mas okay yan kapag nagbabibrate siya pag binubusina natin. Hindi dapat siya naiipit ng mga bagay. Dapat, pag ginagalaw natin yan, nagbabibrate siya. So, mas malakas yung tunog niyan. Mas maganda yung impact ng busina kapag ganyan. Dapat naaalog. Okay? Hindi dapat siya yung naipit sa kaha. Tapos, ipepesto na natin tong relay. Iwa-wirings na natin siya. Bibigyan ko kayo ng tips sa malinis na pag-wirings. Ito, meron tayo dito, number 30. Iko-connect natin yan sa positive ng battery with fuse yan. Tapos, eto naman, yung number 87, para sa load, i-connect natin yan sa busina. Ito namang number 85 at number 86, doon naman yan sa stock horn terminal natin. Dito yung sinasabi kong stock na terminal, kung saan nyo binunot yung stock horn nyo. Etong dalawang wire, dyan nyo i-connect yung 85 at number 86. Tapos, ito naman yung gagamitin natin na fuse para sa number 30 ng relay na nakakonekta sa battery.
meron niyang fuse sa loob. Gumamit kayo ng number 15. Yan. Number 15 na fuse. Tapos dapat Japan din yung fuse box na gagamitin nyo para maiwasan nyo yung pag-lose contact. Kasi kapag yung mga mumurahin, nag-uumido yung mga wire. Dapat tamang wire yung gagamitin nyo sa bawat number ng relay. So yan, na-wirings ko na agad siya, nakakabos amo. Dapat yung wire ay sakto lang doon sa terminal na i-connect natin. Tulad ng ginawa ko. Yan. Tinansya ko lang kung saan ko ipepesto yung relay. Tapos ganun din yung tamang haba ng wire na gagamitin nyo. Tulad niyan, kinabit ko na nga yung number 85 at number 86 sa Stockhorn terminal. Then, eto naman yung number 87. Dito naman siya nakakonect sa busina. Tag-isa sila. Yan. Ito yung isa. Tapos yung isa naman, dito naman nakapwesto. Yan. Tamang sakto lang yung haba ng wire na gagamitin natin. Kasi pag sobrang haba, minsan ang gulo tignan, parang pansitan. Pag maiksi naman, minsan naman, nahahatak yung bawat wire. Kaya, napuputol. So, dapat sakto lang. Then, ito naman yung ground. Dito ko siya ground para sure ball na hindi naglo-lose yung ground ng busina. Tinornilyo ko lang siya. So, pwede nyo rin yan irekta sa battery, sa negative. Mas okay din yun. Pero dahil sure ball naman ako sa ground, kaya doon ko na lang nilagay. Tapos, dito naman, mag-provide kayo ng mahabang wire kasi ipapaloob nyo yan sa harness. Ito yung number 30. Yan, mahabang wire yan. Tapos, dito naman siya nakadiretso sa ating battery. Sa U-box natin. Ito yun, oh. Tamang haba lang din ng wire para hindi mukhang madumi tignan. Tapos, gagamit din kayo ng I-terminal para dito sa battery. Para hindi rin pangit tignan at hindi rin naglulos. Tulad niya ng ginawa ko, nag-provide ako ng I-terminal na pang battery. At eto na nga kaboss amo, nilinis ko na yung mga wirings. Kung mapapansin nyo, parang walang nangyari sa wirings. Kasi tamang sukat lahat ng wire at tamang haba din. Kaya kung mapapansin nyo, maganda siya, hindi siya masakit sa mata. At eto na yung motor kaboss amo. Kinabit na natin yung mga pairings. Dito nakapesto yung busina natin. Masisilip nyo siya sa loob. Yan yung kulay pula. So maganda yung pagkapesto natin kasi hindi siya natatamaan ng pairings. Kapag nasunod nyo lahat ng sinabi ko mga kaboss amo, maganda yung magiging resulta ng pag-install ng busina. Takpan yung mic